Purihin po ang Panginoon sa hapon na ito. Indeed, this is amazing grace. Amen. Amen. Batiin niyo po yung katabi niyo. You look good today, sabihin niyo nga po. And you smell good today. Amen. Amen. It's always a pleasure to be in front of you. Okay? Meron po ba mga first time? Ayun, hi. Amen. Purihin po ang Panginoon. Welcome to Grace Life Community. Again, your full grace church here in United Arab Emirates. And church, ito pong gathering natin dito, hindi lang po ito gathering ng tropahan, hindi lang po ito gathering ng mga kaibigan, mga ganun-ganun. Hindi po. It is a family. So what we're doing here, we have a family reunion every Sunday so that our Abba Father in Heaven is pouring out His, yung kanyang table, yung kanyang banquet. And all of us are going to eat on that banquet. Amen? And lahat po tayo ay welcome. Amen. Welcome po lahat. Amen. So I believe today our message will talk to you, to your heart. And I'm pretty sure that you're gonna bless again. Amen. Are you blessed po sa mga naging pag-aaral po natin? Sino po dito yung naka-4 na linggo? Ngayon, ito pong theme natin. Amen. Will it benefit you? Amen, right? So natututo tayo ay nag-i-increase sa knowledge ng Panginoon. Ito pong maganda sa sa biyaya ng Diyos, sa mensahe ng biyaya ng Diyos. Every time that you heard the message of God, natatandaan nyo. Amen? Hindi na mawawala yan sa isipan po ninyo, sa puso po ninyo. And you can also share it to your friends and loved ones. Amen? And that's the benefit of it. Na hindi lang po sa atin, hindi lang po tayo magbe-benefit nito, but also you can share it to other people. Palakpakan po natin si Lord. Hallelujah. All because of God's grace. Amen. Now, are you excited for today? Yes. Ready na po ba kayo sa word? Yes. Amen. Amen. Now, I'm so excited too. Again, this is a rewind, a timeless grace story. So, ito po yung pang 5th week po natin. So, it will be carried over until next month. Do you want that? Amen. Mga kwento sa Biblia na akala natin ay ganun lang. Pero when we studied it thoroughly by the lens of grace, nakikita natin na may magandang plano pala si Lord, may magandang message pala siya na hindi natin alam before. Amen? So yun po yung maganda po rito. Now, of course, let us all pray. Let's all bow our heads and let's offer this to the Lord. Lord, once again, we are so thankful and grateful for how you have gathered us. Salamat, Ama, sa isang masayang praise and worship, sa mga ngiti sa aming mga labi. Salamat, Lord, sa aming mga kapatid na naririto. Alam po namin that this is the divine time that you brought us together to hear your amazing word. Thank you, Father God, because you love us so much na hindi po kayo nagkulang sa amin. And Lord, thank you again sa wisdom na meron po kami, knowledge, understanding, so that we can easily understood all the words that you're going to give to us. Lord, gamitin mo lamang ako as your instrument. Override my preparations, Lord God. At kayo po yung marinig ng bawat isa sa amin lahat dito. Turuan niyo po kami. Wala po akong alam. Sa iyo lamang, Lord, ang mataas na papuri, pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Palakpan natin si Lord, yung palakpak na makalangit na palakpak. Hindi pang barangay. No? Amen. Amen. Okay, hindi pang barangay kasi malapit na po ulit yung malapit na ulit eleksyon. Amen. Now, let's start our conversation this way. Okay? The kingdom of God. Wow, talagang grabe yung tugtog, no? Now, the kingdom of God. If we're talking about the kingdom of God, what is this kingdom of God all about? If you are a Christian, sino po dito medyo matagal ng Christian, mga 10 years above? Mga 10 years above. Nahihiya kayo maging Christian. Sino sa inyo dito mga secret agent na Christian? Yung tipong wala nakakaalam na Christian ka. Ay, Christian ka pala? Hindi halata. Okay. Okay. So, sino po dito yung mga 5 to 10 years na pong Christian? Ayan. Yung 5 years lower. Meron po. Yan. Amen. Now, if you are a Christian or you consider yourself a Christian or you profess that you're a Christian, tapos nagsasabi pa tayo na, I belong to this kingdom, Pastor.
I am part of it, kingdom of God, Pastor. Amen? We truly, ano yan, di ba? Siyempre, kiniklaim natin yan. And we believe that you are part of the kingdom of God. Amen. Now, this is my question to you. What is the kingdom of God all about? What is the kingdom of God all about? Because if you're planning to be a Christian for the rest of your life, you should understand what is this kingdom of God. Amen? Dahil kung hindi po natin naiintindihan, ano po yung kingdom of God, magkakaroon po tayo ng kalituhan sa ating isipan. Amen? Yun po yun eh. And maybe, tama nga po yung sinasabi ng Apostle Paul. Dito po sa Ephesians 4:14, sabi po dyan, so that we may no longer be children, tossed to and fro by the waves and carried about by every wind of doctrine, by human cunning, by craftiness in deceitful schemes. Sinulat po ni Apostle Paul yan when he was on the jail with Onesimus around 60 to 62 AD. Sabi dyan, no? Pag wala tayong tinatayuan, stand, yung church mo, na pinupuntahan mo, walang stand, or even ikaw mismo, hindi mo alam ang stand mo about kingdom of God, para lang daw tayong ganyan. Ang ibig po sabihin yan, attend ka ng attend kahit saan, at the same time, amen ka ng amen kahit sino nagtuturo sa'yo. Amen? Ayan na tuloy mag-amen. Kahit anong ituro sa'yo, kahit ano yung makinggan mo, amen tayo ng amen. Amen? Ay, mag-amen. Yun po ang ibig sabihin yan. Paiba-iba tayo ng stand natin sa pagiging Christian. I'm telling you, church, iba po ang mensahe ng biyaya. Maybe some of you already attended a lot of churches. Amen? You're blessed enough kung isang church lang at full grace agad yung church mo. Sino dito sa full grace agad napunta? Yung tipong wala kayong church before. Okay, hindi ka nag-church. Amen. Amen, di ba? Ibig sabihin, praise God. Meron nga akong kilala, kami kilala, hindi talaga siya nag-attend ng church even before. Nung naka-attend siya ng church, full grace agad, as a grace life. Kaya ngayon, nung siya umalis na, nag-ibang bansa, nasa Dubai, nag-ibang bansa pa, wala siyang alam na mensahe, kundi biyaya lang. Kaya every time na may magtuturo sa kanya, hindi ganyan sa grace. Ang tinuturo sa grace, tinapos na ni Kristo. Ang starting line ko, yung tinapos ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Amen? So yun yung starting line ko. Kaya iba po ang mensahe na nasa biyaya at wala sa biyaya. Magkatapatan po tayo. Amen. And kayo po yung living proof kung tama po yung sinasabi ko sa inyo. Amen. I wonder why a lot of Christians are like this. What? Tired, worried, worn out, burned out sa kanilang Christianity. Totoo po yun eh. Yan po yung nangyayari po sa atin. Kapag hindi po natin alam, ano ba yung pinipreach para sa atin? What is the kingdom of God all about? Amen po ba? Kasi po wala tayong perfect understanding, ano ba talaga yung mensahe ng biyaya? Dahil kung part ka ng kingdom, mga kaibigan, you should always understand paano ba, how kingdom works. At pag sinasabing may kingdom, ibig sabihin pag may kingdom, merong king. Sa United Kingdom, sino po yung king ngayon doon? Si Prince Charles III, na anak ni Queen Elizabeth nung siya ay namatay. Amen? So, ibig sabihin, pag may kingdom, may king. At itong king na to, inaring ganap tayo na maging anak. That we can call him Abba, Father. Amen po ba? Palakpan nga si Lord, hallelujah. So, ayan po yung king na pinagsisilbihan po natin. And you know what? Nung ako po ay pinagmumuni-munihan ko yung mga naging lesson natin this past few weeks, grabe, iba yung rema sa akin ng Panginoon. No? Grabe yung mensahe niya.
Grabe yung kanyang pagmamahal sa atin lahat. Amen? And today, ito pong message ng Lord sa atin ngayon ay para sabihin mo na itong mensahe na to para sa akin talaga. Hindi ito para sa ibang tao, kundi para sa akin. Dapat ganun ha. Unang-unang magbe-benefit ay tayo. Amen po ba? Now, the title of our message today is none other than Workers in the Vineyard. Workers in the Vineyard. Now, alam ko, maybe some of you, if you are a very long-time Christian, are getting this? Now, pagbalik nila David and his mighty warriors, dyan sa Ziklag, sa lugar na kung saan nandun yung kanilang yung kampo nila, sunog. Eto na, syempre ngayon, nag-iiyakan ngayon sila. Yung ibang mga tao doon, sinisisi nila si David. Bakit ano nangyari dito? Ano nangyari dito? Sinugod yung ating camp at nakuha lahat ng meron tayo. Sabi ni David, halika, habulin natin yung mga kumuha sa mga asawa natin, mga mahal natin sa buhay. So ngayon, habang sinusugod nila, hinahabol nila, meron po silang nakitang isang slaves. They captured an Egyptian slave doon po sa lugar na yan. Okay? And then sabi nila sa slave na yan, okay, ituro mo sa amin, saan yung kampo ninyo? And we will let you live. At yung tinuro nga niyan. Yan. So nakapunta sila doon, nagkaroon ng battle, nanalo sila David and his mighty warriors. Ang maganda rito, nakuha nila lahat yung kanilang mga loved ones, naibalik sa kanila, pati yung mga kinuha sa kanilang mga gamit, nakuha din nila. At ito pang bonus, lahat ng mga ari-arian doon sa kampo ng kalaban nila, nakuha din nila. Kasi ganun po before eh. Kapag sila ay nagka-conquer ng isang lugar, kinukuha lahat ng gamit doon. So ganun yung nangyari. So nakuha lahat yan. Parang ibig sabihin, kumita pa sila sa gera na yan. Okay? Nag-benefit pa tuloy sila David. Now, tingin kayo sa akin, itong masayang parte. Nung maghahatian na, nung na-plunder nila. Paghahatian na nila, di ba? Sabi ng 400 mighty warriors. Okay, bakit 400? Dahil po, nung time na sila bumalik from battlefield going back to Ziklag, 600 mighty warriors po yung kasama ni David. Ngayon, sabi ngayon nila, Sir David, pagod na kami. Kasi parang back-to-back war yung pupuntahan natin eh. Pagod na po kami. Tsaka baka ikamatay namin pagka sumama pa kami sa inyo. 200 yung nagsabi ng ganun. So sabi ni David, okay, sige, 400 na lang ang susugod. Nasaan man yun? So yung 200 nagpaiwan, magbabantay na lang sila ng kampo. Okay, siguro matutulog yung iba, maliligo, o ano pa man. Pero 400 na lang yung umalis. Eto na. Sabi, maghahatian na nung mga nakulimbat nila, na-plunder nila. Sabi ng 400 ganito, ops, 400 lang ang maghahati-hati . Hindi dapat kasama yung 200 na nagpaiwan. Bakit? Say this will be unfair. Sino dito kahit anong tanong kung di kayo sasagot? Sumagot kayo para matapos agad tayo. Sabi nyo, unfair. Unfair. Unfair yan. Tama. That's the logical way to think of it. Siyempre nga naman, nagpaiwan kayo, yung 200, bakit kayo sasama sa hatian? Tama? Yung 400 lang ang maghati-hati. Hindi dapat kasama yung 200. Now, ito yung amazing na sagot ni David. David replied, no, my brothers, you must not do that with what the Lord has given to us. He has protected us and delivered into our hands the raiding party that came against us. Yan yung sabi ni David. Now, next. Who will listen to what you say? The share of the man who stayed with the supplies is to be the same as that of him who went down to the battle. Basahin nyo nga po yung naka-highlight. All will share alike. David made this statute and ordinance for Israel from that day to this. Ano ibig sabihin yan?
Pare-pareho ang share. Walang ginawa, may ginawa, nagpaiwan, nakipaglaban, all will share alike. Mga kapatid, even nung panahon pa ni David, the idea of grace is already there. Nakukuha ninyo? Kahit sinabi ni David, kahit nagpaiwan tong 200 na to, kasama dapat sila sa hatian. Tanong, isn't it unfair? Pastor naman, ang sarap sa matulog eh. Anong oras ba naman ngayon, Pastor? Siesta time ko ngayon. Tapos tanong ka ng tanong. Pero ba tuloy mo na? Huwag ka na magtanong. Yes, it's unfair, right? Unfair yun. At yun ang ayaw nating lahat. All will share alike. Alam niyo po ba sa biyaya, sa message of grace, hindi po na-offend yung mga pasaway. Amen? High school days natin. Kapag sinabi ng teacher, pass your projects right now. Wala kang pasaway ka eh. Pasaway ako. May project ka nung time na yun? Wala. Ang sabihin mo, Ma'am, please, grace period. Please. Sabi ng teacher namin, sige, grace period. Hanggang Friday pasa nyo. Yung mga first honor namin, yung mga honor students sa amin, galit na galit. Kaya hindi na-offend ang mga pasaway sa grace eh. Tama ba? Ang daming pasaway dito. Anong church to? Sabihin ng first time natin ito, panipala pasaway itong mga tao rito. Totoo po yun. Di ba? Yung 200 na nagpaiwan, maybe you can say na tamad tong 200 na to. Pare-pareho naman tayong nakipaglaban na. Kailan ba'y napagod? Kami din 400. Maybe we can say this, yung 200 na nagpaiwan, walang kwenta. Mga pasaway. But sabi ni David, no. All will share alike. Amen. By the way, mga kaibigan, David is a picture of Jesus Christ. Amen. All will share alike. Yan po yung backdrop ng parable of the workers in the vineyard. Yan po yung cross-reference po niya doon sa pag-aaralan natin ngayong hapon na ito. Now, in the modern twist, aren't you glad that Jesus Christ is always relevant? Amen? Basta dire-diretso mo na. Okay, let's begin. Ito na. For the kingdom of heaven is like a landowner. Now, wait muna. Pag sinabi pong for, pag ang Bible po nagsasalita ng for, ang ibig sabihin niyan, merong pinanggalingan. O mga nag-aaral dito, o mga estudyante, for. You need to find out what is there for. Amen? Sa Tagalog, ang ibig sabihin niyan, kaya nga sinasabi ko sa inyo. Yung ibig sabihin niyan, for the kingdom, o for. Now, Jesus has conversation with His disciples. Bago yan. Ano yon? Alam niyo ba bago mag-20, may 19? Mag-oo agad kayo. Yes. Tingnan natin yung 19. Jesus said to them, truly I tell you, at the renewal of all things, please wait with me. Matthew pa yan. Ibig sabihin, they're still under the law. Ano yung law na umiiral dyan? Davidic pa yan. Okay? Ito Messianic, ito pa yung pag si Jesus Christ, kasi ini-introduce ni Jesus Christ yung grace. Amen? Kaya wala pa yung Messianic covenant. Okay? At the renewal of all things, which means the Messianic covenant, when the Son of Man sits on His glorious throne, you who have followed me will also sit on 12 thrones, judging 12 tribes of Israel, and everyone who has left houses. Can you read? 1, 2, 3, go. Or brothers, yan. Kung kayo daw po ay sumunod kay Lord, iniwan yung barkada, iniwan yung dating religious mindset, babalik daw po sa inyo 100 times yung mga iniwan po natin. Pero sabi sa naka-highlight dyan, but many who are first will be last, and the last first. Yan pong mga naka-highlight po na yan, isn't it unfair?
Amen. Yung mga nauna ay mauhuli at yung mga nauhuli ay mauuna. Actually, malalim po ang meaning po niyan. At yan po yung pag-aaral natin today. Amen? Now, diretso na po tayo sa kwento. For the kingdom of heaven is like a landowner who went out early in the morning. Now, ano muna yung parable? Parable is a made-up story. Hindi po totoong kwento, gawa-gawang kwento lang ni Jesus Christ. Pero there's an underlying truth. Amen? There's a message of grace na kailangan makita po natin lahat. Amen? Now, kumbaga, bato-bato sa langit ang tamaan sa pool. Parang ganyan, sa mga anak namin, nag-aaway sila, magkapatid. Ngayon, pag uwi namin ng bahay, don't you know there's a story na may magkapatid na nag-aaway sila palagi, tapos ngayon, yung parents nila, nung dumating, they are so very hurt. Kasi ba't sila nag-aaway? Dalawa lang sila magkapatid. Alam mo sasabihin ng mga anak namin, is that us? Tama, kayo talaga yun. Ganon si Jesus Christ. Ikaw mas magsasabi na, parang ako yung sinasabi mo Yun po yun. So, this is the parable. Amen. Now, sabi dyan, early in the morning. Early in the morning, ibig sabihin yan, 6 a.m. Sabihin niyo nga po, 6 a.m. Yan. To hire workers in the vineyard. Ang workday during that time is from 6 a.m. to 6 p.m. Kaya masipag po sila. Kayo, ilang oras ang trabaho nyo? 8 hours, reklamo pa. 9 hours pag may 1 hour na break. Di ba? Pero for them, 12 hours po yung workday nila. Amen. Yun po yun. If you're employed during that time, yan po yung timings mo. 6 a.m. to 6 p.m. Ganyan po sila kasipag until now. Now, upon agreeing with the workers for the standard wage, he sent them into his vineyard. Okay. Meron ako, after agreeing. Okay, magkano yung, sino ba galing Pilipinas ngayon? Meron ba? Magkano ba yung yung standard na minimum wage, 575, right? Okay. Ito yung, for example, kayo po yung hinire ng 6 a.m. Itong grupo na to. Until dito kay tita. Okay, 6 a.m. Sino ba pwedeng maging dito? Bro, ikaw. Pakilagay nga dyan, 575 pesos. Okay. Yan. Per day. Lagyan mo per day. / per day. So, okay tayo 575. Oh, yung pangalan mo. Yung grupo ninyo, yung grupo, yan, pangalan mo. Pati yung signature mo na rin. Okay? Sige. Sige lang. Okay lang yan. Okay. Alright. Okay, So, kayo yung grupo na hinire ng 6 a.m. Next. About 9 in the morning, he went out and saw others standing in the marketplace and doing nothing. Saan na? He told them, you also go and work in the vineyard and I will pay you whatever is right. Kayo po yun. Okay? Kayo. Hanggang sa inyo, Kuya Joel. So parang ibig sabihin dyan, 9 ng umaga, anong ginagawa nyo rito? Wala pa yung ginagawa, wala kayong trabaho. Sige, trabaho kayo sa vineyard ko. Ang babayaran ko sa inyo, whatever is right. Di ba? Pambihira naman, syempre, 9 na kayong kinuha Whatever is right. Next. Wala na agreement yun Whatever is right lang. Next, so he went out again about noon. Kayo yung noon. Ito mga natin, kayo na sa dulo. Pati ikaw kasama ka. Noon. And about 3 in the afternoon, okay, 3. Kayo yung 3 na hinire. And did the same thing. I will pay you whatever is right. Ito yung exciting part. And about 5 in the afternoon, he went out and found still others standing around. He asked them, kayo po yung hinire ng 5 o'clock. Okay? Anong oras yung trabaho? 6 a.m. until 6 p.m. Eto, hinahire kayo ng 5 p.m. Okay, isang oras na lang. He asked them, why have you been standing here all day long? Bakit nandito? They said to him, because no one...
Ibig sabihin yan, no one like you. Yes. He said to them, you also go and work in my vineyard too. Punta rin kayo sa vineyard ko. Walang ginagawa rito? Trabaho kayo. Okay ba sa inyo? Okay? Okay. Isang oras lang magtrabaho. May pirma ka dito, ha? Okay. Iyan po maganda. Now, bakit no one hired them? Maybe may nagawa kayo may mga bad record kayo. That's why no one hired you. Maybe tamad kayo. Maybe hindi kayo magaling. Maybe mga weak kayo. Kasi po, nung ako po yung nag-handle ng isang company before, meron kaming warehouse sa Alcus. Kapag may mga delivery kami, mga container, ginagawa po namin, nag-hire kami ng mga workers ng mga patan doon sa Alcus. Marami po doon. Mamimili ka sino. Siyempre, pag namili ka, pipiliin mo yung malakas. Diba? Sabihin ng isa, this one good. Oh, muscle. Good, this one. So kukunin mo yung mga medyo malakas sa tingin mo. Hindi mo kukunin yung medyo payatot. Okay? Hindi mo kukunin yung medyo tingin mo ay hindi ka kayanin magbuhat ng mga isang box na 25 kg, isang box. Amen? Maybe may mga bad thoughts para sa inyo. Di ba yung mga kunyari, kinuha mo last week. Tapos, alam mo ba may mga ganyan eh. Pag kinuha mo sila, tapos ipapadagdag, kasunduan nyo ganito, pero dagdagan mo naman. Can you please add? Add. So hindi mo na kukunin. Ulit yun. Amen? Now, eto na. Sabi ng landlord, o sige, trabaho kayo. Nagets niyo po yung kwento? Nagets niyo yung kwento? Now, ito na po yung nakaka-offend. Ready na kayo ma-offend? Amen. When evening came, the owner of the vineyard said to his manager, tawagin lahat yan. Call the workers and pay them their wages, beginning with the last ones hired and going on to the first. Tawagin lahat. Papilahin. Ang una muna, ang nasa linya, yung kayo na 5 p.m. na-hire. Amen? Eto na po. The workers who were hired about 5 in the afternoon came and each received a full day's pay. Palakpakan nga! Huwag kayo papalakpak. Hindi, napapalakpak kasi masaya sila eh. Okay. For example, ito nakapila, di ba? Nakapila, ang baho-baho siguro yung mga yan. No? Baho-baho, pawis kayo. Kasi kayo yung nagtrabaho ng simula umpis eh. Amen? Siguro, ang ganda pa ng kutis ng mga yon, kayo sunog na. Tapos ito na, magkano yung bigayan? Magkano bigayan ngayon? 575. 575 yung bigayan eh. Okay, bro. Bro ang tawagan ngayon ng mga bata ngayon. Bro, magkano bang bigayan dyan? 575. Ayan na. While they were in the pay station, sabi ng manager, here you go. 1 day's pay for 1 hour of work. Wow! Cool! Grabe! Isang oras ng trabaho, full day yung bayad. Sabi ng isa, iniisip niya, dahil binayaran siya ng 1 denary, baka 2 sa kanya. Iniisip naman ng iba, baka 3 na yung sa kanya. Kasi isang oras ng trabaho yung full day eh. Isa naman, baka 4 na ibigay niya sa akin. Okay? Kasi ganun nangyari. Ito isa naman, baka 5 na. Nakita niyo increasing ng level? At itong panghuli, yung hinire ng 6 a.m., sabi niya, nako, at last, I can now retire. Pwede? Pwede niya. Grabe naman yun, nagtrabaho lang, retirement na kagad. Tama. Now, look, ganun ba yung nangyari? Ganun ba nangyari? Look at this. So when those came who were hired first, they expected to receive more. But each one of them also received the standard wage. Wow! Sir, ano man ang klaseng patakaran yan? Okay? When they received it, they began to complain against
the landowner. Nakukuha niyo yung kwento? Nakikita niyo? Siyempre, reklamo dito yung mga yan. Nagpalakpak sila kanina, thinking na mas madami, mas malaki dapat yung kikitain nila. Dahil ang kinita nyo ay full day's wage. Nakukuha niyo? Yan po yun, no? Sir, nakita nyo naman siguro. Sunog na sunog kami sa init ng araw. Ay mga yun, amoy baby cologne pa. Kami, wala na, ang baho-baho na namin. Nakukuha ninyo yung kwento? Fresh na fresh pa sila. Look, saying this, last fellows work 1 hour, and you have made them equal to us, who bore the hardship and burning heat of the day. Mga kaibigan, don't you ever forget this. The landowner is a picture of Jesus Christ. Ano ang sabi ng landowner? And the landowner replied to one of them, "Friend, I am not treating you unfairly. Didn't you agree with me to work for the standard wage?" Nakuha niyo po? Nag-agree tayo kanina, right? Meron tayong agreement. But look at this. Take what is yours and go. Take it and go. I want to give the one who was hard last the same as I gave you. Don't I have the right to do what I want with my own money? Or are you envious because I am generous? So the last will be first and the first will be last. Hindi po about sa wage system, yung pag-uusapan po natin ngayong hapon na ito. Kasi po may mga narinig akong mga kwento, pag ganyan po yung kwento about sa mga salary wage. Dapat pantay-pantay talaga dapat. Amen? Pero hindi po ganun ang ating pag-uusapan. What we're going to bank on this time is this. Are you envious because I am generous? So the last will be first and the first will be last. Listen to me. Church, clearly in these passages, the system of the landowner was very unfair in every way. Unfair talaga. Biruin nyo, nag-work ka ng isang buong araw, 6 to 6, tapos sila nag-work lang ng 1 oras, pareho kayo ng sweldo. Anong sistema yan? Tama, anong sistema yan? Pero ang sabi ni Lord, ano naman sa'yo? Kung gusto ko silang bigyan ng pareho sa inyo. Amen? Now listen to me. Mga tulog, gising muna. The workers that was hired at 5 p.m. is a picture of the Gentiles. Ibig sabihin, tayong lahat. Kung hindi ka Jew, ano ka? Pineapple Jew. Mga Pilipino. Gentiles tayo. Amen? So, yung pong ibig sabihin yan. Now, kung ikaw po yung nakaupo during that time, na habang si Jesus Christ kinukwento po ito, you will have the clue, ano ba yung sinasabi ni Jesus Christ? Amen? Now, sabi dyan, no? Yung mga hentil, sila daw po yung huling pumasok sa kingdom of God. They came on the last hour. Now, I want to see you here right now is that God, in His infinite wisdom, His love, and His grace, He is the one dictating how He wants to bless everybody. Amen. Can you see the words kanina na I want to give the one. I want with my own money. I want. Don't you ever forget, si Jesus po inikukwento niyan. Amen? Alam nyo, ganyan din po ako before. Tinatanong ko rin po si Lord nung wala pa ako sa mensahe ng biyaya. Tinatanong ko rin po siya, Lord, bakit mo binibless yung mga Christians who are not consistent? Tinatanong ko rin kay Lord yan eh. Sabi ko, Lord, it's unfair. It's unfair. Because yun po yung aking religious spirit before. Amen? Ngayon, kung tatanungin mo si Jesus ngayon yan, si Lord, tanungin mo, Lord, bakit mo binibless yung ibang tao? At bakit hindi ako? Alam mo sasagot sa atin ni Lord? Anong pake mo?
Tatama? Anong paki mo kung gusto ko siyang i-bless? I want. Yung gusto kong gawin eh. Sabi mo sa katabi mo, anong paki mo? Sige, sabi mo sa kabila, anong paki mo? Amen. For the longest time in the history of mankind, that is the message of religion. But listen to me, church. The goodness of God will expose you. The goodness of God will expose you. Church, in spite of our inconsistencies, God still provides. Amen? Amen. Now, during that time, alam niyo ba yung audience si Jesus Christ dyan? Very complicated. Yung audience niya, nakikinig niya, habang pinipreach niya yan, ay kakaiba, hindi tulad ngayon. Church setting natin ngayon, maybe 99% dito Christians na, 1% lang yung nahila, mga gano'n, no? Natutulog ako hinila lang ako ng kapatid ko, hinila lang ako ng boyfriend ko, girlfriend ko, o ng tatay ko, nanay ko. Amen? Pero before, iba. As we studied in the previous lessons natin, when Jesus Christ is teaching those things, di ba, may Pariseo dito, may teachers of the law dito, yung kabilang grupo naman ay mga hentil, okay? Hindi lang mga hentil, basta-basta hentil yun. Mga tax collector, mga murderer, mga prostitutes, at kung ano-ano pa. Nakuha nyo? At lahat po sila nakikinig kay Jesus Christ at the same time. Nakikinig sila lahat. Now, imaginein po ninyo how complicated yung setting na ganun. Yung isang church, ngayon nga lang, isang church na may church sa loob, ang hirap na nun, ha? Yung may kanya-kanyang grupo sa loob ng isang simbahan, ang hirap nun. Especially that time, kalahati banal, kalahati pasaway. Amen. Pag sinabi ni Jesus sa turo niya, you must repent because of the kingdom of God. Sasabihin ng mga Hudyo, sa mga hintil, makinig kayo. Ganon, nagkaganon na sila. Makinig ka. Tapos sabihin naman ni Jesus, marami naman dito, nagbabanal-banalan lang. Sasabihin naman ng mga hintil, makinig kayo. Ang gulo ng church na ganon. Amen? Pastor Chris, kaya mo ba mag-handle ng ganong church? Ang gulo po nun, ha? Ang ganong klaseng environment. Now, let's read this. In Romans 11:25, 1, 2, 3, go, please. I do not want you to be ignorant of this mystery, brothers and sisters, so that you may not be conceited. Israel has experienced a hardening in part until the full number of the Gentiles has come in. Conceited, para daw po hindi tayo magyabang. In other words, yung kaligtasan na inoffer sa mga Hudyo ay tinanggihan ng mga Jews. Kaya dumating sa Gentiles, sa atin pong lahat. The person who was hired first at 6 a.m. is a picture of the Jews, mga Hudyo. Ibig sabihin, they have been in the kingdom of God from the beginning of time. Amen? Sinimulan po yung kingdom of God kay Moses. After Moses, Abraham, Isaac, Jacob. Jacob changed his name to Israel. Israel has 12 sons. Yung 12 sons naging 12 tribes at naging nation. Nakuha nyo? Nasusundan po ninyo, no? Now, that's the point. Bakit sila nagagalit? And the landowner replied to one of them, "Friend, I am not treating you unfairly. Didn't you agree with me to work for the standard wage? Take what is yours and go. I want to give the one who was hired last the same as I gave you. Don't I have the right to do what I want with my own money? Or are you envious because I am generous? So the last will be first and the first will be last." Ang iniisip ng mga Hudyo, na dapat mas marami kaming makuha dahil naandyan na kami sa kingdom of God even before itong mga hentil. They were there from the beginning of time. Church, sa totoo lang, kaya po itong mensahe ng biyaya ay kinagagalitan ng mga magagaling. Akala nila, sila na po yung pinaka-righteous. Bakit? Yan po talaga, even before. It's already there. Even
the world began. Teka, pareho kami pinagpapala, samantalang magbasa ng Bible yan sa Facebook lang. Alam mo, pastor, yung pinopost mo, doon lang nakapagbasa ng Bible to. Ako, grabe ang basa ko ng Bible. Grabe, pastor, may devotion pa ako, meron pa akong mga journal, recorded lahat. Mga kaibigan, again, Jesus is talking to the Gentiles. Kasama ba mga Pilipino ron? Kasama po tayo dun. Now, ito po yung idea ng pinanggalingan ng didn't you agree with me? Everybody say with me, agree. Paglabas po ng Israel, doon po sa Egypt, they were in the foot of Mount Sinai. Sabi ng God, mga Israelita, I'm gonna make you a great country. Okay? People in the world will know that you are mine because I'm gonna bless you. Ang sabi ng mga Israelita, no, Lord. Give us something to work on. Hindi kasi sila sanay na pinagpapala lang sila. Because in Egypt, what they're doing there, they are slaves, right? They're slaves in Egypt. Hindi sila sanay na pagising sa umaga, may breakfast na kagad, may lunch na nakahanda para sa kanila. Kaya ang gusto nila, give us something to work on. We are well and able. Okay, tomorrow, yung mga first year natin, ha? Then what happened there? Di ba may mga bitter-sweet na, bitter water, naging sweet water. Alam niyo yun? Naaalala niyo? So yun po yun, yung mana, yung food. Hindi sila sanay na binibless ng Diyos. For 400 years na nasa loob sila ng Egypt, nagtatrabaho sila. Ilang salin lahi yun? Ilang salin lahi? 10. Because one generation is 40 years. Ganun po. They're not actually used to it. Because in Egypt, they are working for their food. Now, I want to tell you the story. Itong story na kwento ko na sa inyo before. Nung nasa Pilipinas nga ako, okay, may isang men's ministry na pinuntahan ko, yung dati kong church doon, sa isang conservative Baptist church. May isang men's ministry na umattend ako. Then, nabagbag yung puso ko sa isang member doon. What happened was, after the event, binigyan ko siya ng pera. 2,000 pesos to be exact. Ang sabi sa akin, Pastor, hindi ako tumatanggap ng pera. Ay buti naman. Binalik ko sa bulsa ko. Hindi taga ako tumatanggap, Pastor. Gusto ko, Pastor, lahat ng kung anong meron ako, galing lang sa akin. Kung makita mo kumakain yung pamilya ko sa Jollibee, dahil sa akin yan. May ganun pala klaseng tao talaga. Pastor, kung makita mo mga damit ng mga anak ko, ako lahat bumili niyan. Ako lahat yan. Ibig sabihin, gusto niyang pagtrabahuhan yung biyaya ng Panginoon sa buhay niya. Anong sabi ng parable kanina? Yan, no? Didn't you agree? Di ba nag-okay tayo kanina sa standard wage? Nag-okay tayo eh. Okay? Pag nagtrabaho ka, may sweldo ka. That is the mindset ng karamihan ng mga Kristiyano ngayon. Kaya dapat gawin natin itong mga religious exercises natin. Even me, ang idea ko before, when I pray a lot, God will bless me. I'm not saying na bawal mag-pray. Hold your nose. Kailangan lumuhod ako mula first floor, ground floor, papuntang fourth floor. Para pag nakita ni Lord, yung namamaga akong tuhod, maybe God will bless me. That is the mindset of the law. Amen? The mindset of the first contract. Pupunta ako ng church para si Lord makita yung linis ng puso ko. Diba? Didn't we agree? Kapag nagtrabaho ka, babayaran ka. Many Christians has the same mindset. Kailangan mag-pray ng mahabang-mahaba. Dapat mag-fasting talaga. Na talagang, pag nag-fasting pa ng mga Christian ngayon, alam mo ba, nag-fasting ako ngayon? Wag mo akong invite dyan, nag-fasting ako. Alam mo ba, dapat pag nag-fasting ka, walang nakakaalam. Ikaw lang dapat. Kaya nga sabi sa Bible, pagka ikaw namumutla ka na, pumasok ka sa loob, punasan mo yan para hindi mahalata. Pero pag sinasabi mong, nag-fasting ako ngayon wala yun. Show off yun. Dapat mag-speak in tongues. Again, I'm not, dyan sa mga yan,
Pag nag-worship kay Lord, dapat nakataas ang kamay talagang todo-todo para makita ni Lord yung kamay ko. Lord, ito yung kamay ko ha. Ito yung kamay ko. So siguro may 10,000 na sweldong gusto ko, bibigay mo na sa akin. Pag nag-serve, okay, si Lord pagpapalain na tayo. Everybody say with me, law. Batas. Ang idea kasi, babayaran ka eh. Pag ginawa mo to, ito babayad sa'yo. Amen? That is the standard wage. And that is a picture of the law. Mga kaibigan, ito po yung pinaghuhugutan ng, are you envious because I am generous? They made me jealous by what is no God and angered me with their worthless idols. I will make them envious by those who are not a people. I will make them angry by a nation that has no understanding. Si Lord nagsabi niyan, ganon dati ininggit niyo ako. Ako lang dapat ang Diyos niyo, naggawa kayo ng maraming Diyos-Diyosan, you worship other God, maliban sa akin, now, you will be envious because I will bless them. Sino sa hindi nagkaroon ng anak? May mga anak kayo? Amen. Amen. Di ba may mga anak tayo na baby? Mga batang yung katulad kanina kay Sophie. Okay? Tapos, kumarga ka ng ibang bata. Anong ginawa ng anak mo? Di ba? Galit. Pag kumarga ka ng ibang bata, galit yung anak mo. Ganon ginawa ni Lord. Okay? Kinarga ni Lord itong mga hintil na to, kaya galit na galit ngayon yung mga Jews. Ganon nangyari. Nakuha nyo? Binuhat ni Lord yung mga Gentiles at ang mga Hudyo nag-complain. Now, na-fulfill po ang sabi sa Deuteronomy that I will make them angry by a nation that has no understanding. Kayo, nung simula pa lang, alam nyo na yung batas. Ito mga ito, walang alam, kahit isang Bible verse, walang alam. Okay, question again. Sino sa inyo may memorize at least 10 Bible verse? Taas ng kamay. 8. 5. Isa lang, isa. Meron kayo? King James Version? King James? King James? Pambihira tong church na to. Sabi naman ng first time natin, walang alam to church na to sa Bible verse. Di ba? Okay? Nation that has no understanding. Before we end this, end na kagad. I just want to do something today. Ginawa rin natin before to eh. I will show you some verses. I will not interpret this, but you need to, I'm giving you na kayo po yung, di ba? Basahin po ninyo and the Holy Spirit will reveal it to you. I want that to happen to you today. Amen? Amen? Now, ito po yun. And I don't know how you're gonna take this. And these are scandalous verses na kung saan it will set you free. Are you ready? What then shall we say? Is God unjust? Not at all. For he says to Moses, I will have mercy on whom I have mercy, and I will have compassion on whom I have compassion. It does not, therefore, depend on human desire or effort, but on God's mercy. I'm not gonna explain that. Basahin nyo. Ano po yung nire-reveal sa inyo ni Lord? Nakuha nyo? Ito. Next, mas matindi. One of you will say to me, then why does God still blame us? For who is able to resist His will? But who are you, a human being, to talk back to God? Shall what is formed says to the one who formed it? Why did you make me like this? Sinong kaya magsabi na i-against yung will ni Lord sa buhay niya? Pwede mo sabihin na, Lord, bakit mo ako pinagpapala? Hindi mo pa yung sabihin yun. Si Lord na bahala doon. Amen? Bakit mo, Lord, 1 hour lang nagtrabaho itong mga ito, ba't mo pinagpala yung mga yan? Hindi mo rin alam sagot doon. Si Lord lang may alam nun. Nakuha nyo? Now, ito pa. Does not the potter have the right to make out of the same lump of clay some pottery for special purposes and some for common use?
Nakuha nyo? Kumbaga, decision na po ng Father. Ano po yung gusto niyang gawin? For special purposes or for common use? Kuha nyo? Again, may something na nire-reveal sa inyo si Lord? Next, what if God, although choosing to show His wrath and make His power known, bore with great patience the objects of His wrath? Sabihin nyo nga po, objects of His wrath. Prepared for destruction. Object of destruction. Wrath. I want to call one volunteer, yung matapang na volunteer ang gusto ko, na kayang sabihin, because guys, there's no single sin that can withstand in front of our holy God. God is holy and we are not, right? Only by the grace of God, only because of His righteousness. Kaya nga, yung kasalanan natin, inihataw sa dugo, sa bugbog na katawan ni Kristo. Because no one can stand in front of God. Even a single sin. Now, sinong pwedeng tumayo rito? Volunteer, na kaya niyong i-share yung mga konti lang naman na makalokohan ninyo sa buhay. Okay? Kahit konti lang. Yan, mga makasablayan ninyo, kahit konti lang. Okay? Gusto ko lalaki. O kaya yung mga nagawa mong akala mo hindi ka napapatawarin ng Diyos. Na akala mo ay lubog ka na sa problema. Kahit isa lang, baka kasi pa nagkwento ka, baka abutin tayo hanggang bukas dito. Sige, baka naman kinakausap ka ni Lord ngayon. Sige na. Sino? Okay, Kuya Chris. Amen. Di ko po alam kung siguro hinipo ni Lord na mag-share ako. Naalala ko nag-usap kami ni Luisa, sabi ko, parang napakasarap mag-share sa yung binigay ni Lord sa buhay namin. And then sabi niya sa akin, siguro mga 3 araw na. Sa New Year. Kasi may mga Thanksgiving, magpasalamat ka. Parang ganun. Siguro ito yung pagkakataon na siguro yung sinabi sa akin ni Lord, yung mga ganun na gusto kong mag-share sa buhay ko. Siguro ito na yun. Tama-tama na gusto kong mag-share. Kasi napakabuti ni Lord sa buhay namin. Although alam ko po na Christian na kami, matagal na kaming Christian. Hindi ko na po habahan, pero alam ko yung way back na nung bago ako sa Dubai. So iniisip ko po yung mga buhay ko na yung nandito ako. Nung wala pa si Luisa, siguro mga 3 years yun na bago ko sila kinuha. Yung buhay ko po sa Dubai, parang sabi ko kasi nung Dubai ako, parang yung mga kaibigan ko nag-abroad, mga best friend ko, kinuha na ng pamilya sa ibang bansa. Tapos sabi ko gusto ko magpunta lang ako, makapunta lang ako, tapos may pamasahe ako pabalik. Masabi ko lang mag-abroad ako. So, yun, parang sinano ko, iniisip ko, yung dumating ako sa Dubai, siguro hindi alam na nga sa anak ko to. Ayun nga po na yung buhay ko, yung about, kasi sabi, lahat tayo pumunta dito para kumita. Yung mga unang taon ko po, talagang yung blessing ni Lord. Kasi ang in-apply ko rito, waiter. Nakita ko yung time na yun, yung bar, yung malakas. Kumikita po nung isang araw, 1,000. Noon pa yun, 2009, 2008. So yung ganun po, yung isang araw ko kumikita, may pera. May pera po yung tinapagtatrabahoan ko. Parang iniisip ko po na, okay yung Dubai. Okay kumita, kaya yung mga kamag-anak ko, yung pamilya ko, walang masabi sa akin pag may hiningi. Ang bilis ng bigay mong kasi may alam ko, kinikita ko. Pero naramdaman ko po yung, kasi Christian na rin po ako nun, naramdaman ko yung, hindi yun yung as a Christian, hindi yun yung gusto mo na gawin. Although may pera ka, kaya mong gusto yung mga gusto mo mabili, pero hindi ka masaya. May mga time na Friday may nag-invite, pinagpapalit ko yung kita sa gawain ni Lord.
Gusto ko lang po i-share parang ganun po na kahit saan tayo magpunta, nandito tayo para kumita. Pero hindi po yun yung heart natin. Napakasarap po, thanks God ngayon. So hindi ko naman po inaano yung dati kong trabaho. Kasi alam ko po, nung dumating ako dito sa Dubai, hindi naman ako pumapasok ng bar. Pero nakita ko nandun yung kita. Nung dumating ako sa Dubai, hindi naman ako umiinom. Pero natuto ako uminom. Pinag-aralan ko uminom para kumita. Tapos iniiyak ko kay Lord. Sabi ko, Lord, hindi po ako masaya sa mga ginagawa ko. Although alam ko naman na hindi naman ako umiinom, gumagawa lang ako ng drinks. Pero sabi ko, Lord, and then hindi kasi po ako nakagraduate. Kahit may gustong may mag-promote sa akin, hindi ako nakagraduate. So wala akong mga documents para i-promote ako. So nag-stay ako sa mga ganun. I pray na sabi ko, ilan taon na sabi ko, trust to the Lord. Thanks God po. I-claim ko na yung share ko na yung inihiling ko noon pa. Tapos parang iniisip ko na, darating din yung darating. Pero napaka-bless ko po kasi yung mga, alam mo yung mga dati ko pang pinagpipray na, Lord, gusto ko po ng Friday. That's it, Friday po yun. Ngayon Sunday na maka-attend. Pero thanks God, mga ilang taon na, 3 taon na po na nakaka-attend ako. 2 taon na ako nakaka-attend every Sunday kasi nga day off ko na. And then thanks God, ngayon binigyan ako ng trabaho na hindi ko na-expect na sobrang blessed yung trabaho ko kasi 2 days off na ako. Nakakasama ko na yung family ko. Alam mo yung iba po talaga yung every Sunday, nire-reveal ni Lord yung every Sunday na pinapakita ni Lord kung gaano kanya kamahal. Alam mo yung mga worry natin na iniisip natin na paano yung bukas, paano yung family. Pero alam mo, trust to the Lord talaga. Pagkakatiwala natin kay Lord kung ano yung mga natin, yung mga iniling natin. Si Lord talaga nagbe-bless. Napakabait ni Lord na alam mo yung mga hindi ko inaasahan na mga ibibigay sa akin na although alam ko kahit sa sarili ko na yung work ko na marami pong mas nag-apply doon sa position na ko na mga dati ko pa rin mga managers in-applyan yung position na yung pero si Lord napakabuti niya. Alam niyang di naman ako deserve na nandun ako sa position na yun pero binigay niya. Hindi ko kasi binigay ko niya yun kasi alam niya na gusto ko yun at alam ko na kahit hindi alam kung medyo nahihirapan ako pero alam ko sabi ko bigay ni Lord to. Bigay ni Lord to sa akin. So yun po, napakabuti ni Lord sa buhay ko at sa buhay ng family ko na pagkatiwala lang natin kung ano yung mga inihiling natin at kung yung mga inihiling natin. Kasi madalas sabi, Lord, ang tanggal ko ng pinagpipray. Pero maghintay lang po tayo. Di mo, napakasarap pakiram yung pag binigay niya na sabi mo na, ay, thank you Lord. Alam ko na ikaw nagbigay ng mga pinagpipray ng lahat. Ayun lang po. Thank you. Diba? Sabi ni Lord, ako ang Diyos mo, pero pinagpalit mo ako sa iba. Na dapat sa akin ka lang nagsiserve, pero nagsiserve ka na ngayon sa makamundo. Dahil nga, syempre pag nasa bar ka, nandyan lahat. Nandun ba lahat? Hindi ko kasi alam eh. Hindi ko alam kung nandun lahat. Babae ba nandun ba yun? Bisyo may nandun ba yun? Okay, may gusto mong humabol pa isa. Okay, bro. Yung mga kahinaan mo sa Panginoon, dati na yon, binago na tayo ng Diyos. Pero share it to us. First time ko lang po magsasalita sa ito karaming crowd. Ako si Joel Peralta. Bago lang ako rito sa Dubai, mag-6 months pa lang ako. Ayun, yung sinasabi ni Pastor, yung mga kalokohan, i-share ko na sa inyo kasi dati pa naman yun, hindi ko naman na ginagawa. Ayun, si Aisa, alam mo yan. Before, nung uso yung mga, ano yung mga scam sa atin, yung mga nang-i-scam ng mga foreigner. Yung, Ikaw ba yun? Hindi lang pastor basta ako. Ako yung ulo. Ako yung isa ako sa nagpasimula doon. Alam niya Aisa yan. Yung mga kabataan doon, hanggang ngayon, malalakas silang kumita. Pero ako, tinigil ko na kasi dati, naniniwala pa ako sa karma before ako mapunta rito sa church.
And then, siguro, tapos yon yung kinakasama ko ng 9 years, bigla kaming naghiwalay. Tapos, ayun. Tapos, ayun, siyempre, di ba, 9 na taon mong pinakasamahan. Ayun, yung na-breakdown ako. Tapos, kinausap ko yung pinsan ko rito. Sabi ko, kuhanin mo ako sa Dubai kasi ayoko na sa Pilipinas. Gusto kong makamove on. Tapos, nung nagpunta ako rito, ang nasa isip ko lang, makaipon, tapos maghigante. Totoo yun. Hindi ko pinagkakaila yun. Gusto ko talagang maghigante doon sa ginawa nila. Pero, thanks to God, yan, kay Aiza, in-invite niya ako rito. Then, dami kong natutunan dito. Pero 2 months talaga rito. Wala akong ginawa kundi umiyak. Kada magpupunta ako sa church kasi dito ako unti-unting naliliwanagan. Then, as of now, yung iniisip ko na paghihigante, nawala na. Kasi ngayon, sa mga natutunan ko rito, hindi na ako naniniwala sa karma. Yan, yun lang po. Thanks to God, napunta ako rito. Maraming salamat, naging part ako ng pamilya nyo. Yun lang po. Isipin nyo, no? Sa dami niya mga pinagagawa, ng scammer din pala to. At hindi lang siya basta scammer, head ng mga scammer. Mga kaibigan, objects of His wrath. Ibig sabihin ng Lord, etong 2 lalaking ito, dapat dito sa mga to, hindi bigyan ng magandang pagpapala to eh. Dapat sa mga lalaking ito, yung galit, yung puot ng Diyos, ipataw sa kanila. Si Kuya Chris, dapat ako lang pinagsisilbihan mo, pero hindi eh. Nagsilbi ka sa mundo. Itong taong ito, ang daming in-scam na tao. Sana hindi tayo yun. Marami siyang mga foreigner. Isipin nyo, sabi dyan, no? What if God, although choosing to show His wrath and make His power known, bore with great patience the object. Dahil sa mga pinagagawa mong kalokohan, dapat sa iyo sinusumpa na. Dapat sa iyo ay wala nang gawin, kundi, di ba, parusahan ka. Yan yung po yung nakalagay dyan eh, object of His wrath. Pero, ang sabi, what if He did this to make the riches of His glory known to the objects of His mercy, whom He prepared in advance for glory. You know, anong ginawa ng Lord dyan? Na dapat siya ay parusahan, hindi lang basta pagalitan eh, i-destroy. Pero hindi. Object na siya ngayon ng mercy. Niyakap siya ng Panginoon sa kabila ng karumihan niya. Even Kuya Chris, niyakap siya ng Diyos. Object na ngayon siya ng mercy, ng grace ng Panginoon. Sa kabila ng kanyang kahinaan, sa kabila ng kanyang kahinaan, ang Panginoong Yesus, ang ating Diyos Ama, niyakap sila. Thank you, bro. You know, church, that was happened to them, to you, and to me. All of us. We are object of His wrath. Yung galit, yung puot ng Diyos. Pero hindi. What if He did this to make the riches of His glory known to the objects of His mercy? Hindi ko sila paparusahan. Mamahalin ko sila. Isipin nyo yun, yung pagmamahal ng ating Diyos Ama sa ating lahat, hindi lang sa kanila. Maybe some of you, mas grabe pa yung ginawa ninyo kaysa sa kanila. Kung ano-ano pa yung mga kalokohan pinagagawa nyo. Mga kaibigan, look at this. We are destined to destruction. We are. But what God did, we are now the object of God's mercy and grace. Amen po ba? All because of what Jesus did on the cross. We are the object of God's mercy and grace now. Church, even us, whom He also called, not only from the Jews, but also from the Gentiles. As He says in Hosea, I will call them my people, who are not my people,
and I will call her my loved one who is not my loved one. Tatawagin daw ni Lord na tao niya yung mga taong hindi niya tao. Parang gulo, no? But not. At tatawagin daw niyang mga taong minahal niya yung mga taong hindi ka mahal-mahal. Kita nyo? Ganyan yung ginawa ng Diyos sa atin lahat. And look at this. And in the very place where was said to them, you are not my people, there they will be called children of the living God. Wow! Addict, pusher, gambling lord, adulterer, they are not my people, there they will be called children of God. I'm gonna share this to you, church. The revelation of the glorious grace of our living God will even offend grace preacher. Yes. Even kami mga grace preacher na na-offend pa po kami. Ganong kabuti ang Diyos sa ating lahat. Na grabe, sobra-sobra yung pagmamahal ng ating Diyos Ama sa ating lahat. That even kami mga grace preacher na-offend eh. Ano pa tayo? Nakukuha ninyo? Tatawagin daw niyang anak yung mga sinasabi nating hindi naman anak. Wow! Amen. Well, if you have problem with that, tanggalin niyo yan verse na yan sa Bible. Amen. Go to Apostle Paul. Go to God. Hindi po ako may sabi niyan. Kaya sabi ko kanina sa inyo, basahin nyo and i-reveal ng Diyos sa inyo anong ibig sabihin ng mga meaning na yan. Now, church, where is this bringing us today? Listen to me. The kingdom of God, how it works. Now you know how it works. It works unfair. Unfair! Unfair para sa mga tao nag-iisip na magaling sila. Unfair sa mga tao na inarkila ng first hour. Church, you know the problem? My problem when I'm facing this grace message, when I'm preaching this grace, glorious grace of God, alam nyo, napaka-sentimental sa akin tong message na to. Kasi po, ito po yung preaching na preach ko doon sa dati kong church na kung saan, alam na po ninyo nangyari. Palagi may magpi-PM sa akin. After na ako nagpi-preach ng grace of God, nagpi-PM, Pastor Cheese, ibig mong sabihin yung aming prayer meeting, ibig mong sabihin yung devotion namin, evangelism namin, does it mean any worth right now? Church, listen to me. Yung prayer, Bible reading, evangelism, okay, everybody say with me, they are all good. They're all good. Sabi ko nga sa inyo when you pray, don't make it show off. Don't convince God to answer your prayer. When you pray, convince yourself that He is the God who knows everything. Amen. Reading your Bible, hindi ibig sabihin na habang nag-read ka ng Bible, ay, Lord, 4 chapters binasa ko ngayon, bukas 5 chapters gagawin ko. Reading your Bible will benefit you so that you will know deeply how God loves you. Hindi para pagpalain tayo ng Diyos. Evangelism, lahat po yan maganda. Oh, they're all good. Very good. Amen? But it is not the key why God is blessing you right now. God already blessed you, kaya mo nagagawa yan. Kaya even yung pagbibigay natin sa simbahan, hindi yung pag may binunot ka, may ibabay sa si Lord. Hindi ganun. Pinagpala ka na, kaya mo magbigay. Amen. If you're reading again your Bible, well, that is good for you. Do it. I am doing that. I am teaching my kids to do that. Praying. I'm teaching my kids to do that as well. Pray. Pray. Palagi kami mag-pray.
Spirit-led prayer, do it. Pero yung prayer natin ay para i-convince si God to answer you, no. Diyan tayo magkakaroon ng problema. Pastor, ibig ba sabihin, yung pagpapagal ko, compare tong pasaway kong kaibigan ko na to, walang pakialam, pupunta ng church para matulog. You mean to tell me, pareho lang kaming mahal ni Lord? Look at me, I hate to say this, but I'm gonna say this again to you. Yes. Kahit walang alam na Bible verse yung katabi mo, yung nagpupunta lang sa church na, ini-enjoy lang niya yung message ng Panginoon, oh Lord, thank you so much. Jesus wept, nagwali si Jesus. Mali pa, nagwali si Jesus. Walang alam. For God so loved me that He gave me my wife. Walang alam. Mali-mali. Compare sa isang tao, ang daming alam sa Bible. Good for you kung maraming alam sa Bible. Good for you. That's good. Pero hindi yun yung basis kaya ka mahal ng Diyos. Kaya tayo mahal ng Diyos kasi siya yung Diyos ng pagmamahal. And if God is love, and that love resides in you, you are love. Narinig niyo ako? Kung ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, at yung Diyos ng pag-ibig nasa sa atin, you are love. Amen. Aren't you glad? Matutunan natin itong mga ganitong klaseng mga mensahe ng biyaya. Do you feel good today? Ito pong mensahe ng Panginoon sa atin, gusto niya sabihin sa atin na huwag kayong mainggit, huwag kayong magalit kung pinagpapala ng Panginoon, even yung mga unbeliever. Amen. Kahit yung mga pasaway. Ako naman bahala mag-decide eh. Di ba? Yun ang gusto nang sabihin ni Lord. Decision ko yon kung gusto ko silang pagpalain o hindi. Mga kapatid, saan ba tayo dinadala ng mensahe ng Diyos ngayong hapon? Humility. Sabi niyo, humility. God opposes the proud, but graciously cares for the humble. Can we give you a cup of praise? Amen. He redeemed us in order that the blessings given to Abraham might come to the Gentiles through Christ Jesus. So that by faith, we might receive the promise of the Spirit. Kanina yung kingdom at yung king, John 1:12, to those who receive Him, to those who believe in His name, then He gave the right to become children of God. Bakit nauna yung receive? To those who believe, nauna yung believe kaysa receive. Kailangan, to those who believe in, to those who receive Him, to those who believe in His name, then we might become the children of God. Kasi gusto ng Diyos, wala tayong gawin. Ibibigay lang sa atin. I-receive mo lang. Pag na-receive mo, doon mo paniwalaan. Hindi. Paniwalaan ko muna para sure na sure. Hindi ganun sa biyaya. Ibinigay mo na sa atin. Then that's the time you will believe. Grabe, no? Church, bakit ginawa ng Panginoon sa atin yan? Because of Jesus Christ. Sorry mga Hudyo because of what Jesus Christ did, pati mga Gentiles pinagpala na rin. At tayong lahat yon. Be happy. Amen? Di ba sabi natin sa Chiefs chapter 3 verse 16, pag hindi pa happy, hindi pa ending. Kasi gusto ni Lord happy tayo. God will do everything para kunin tayo ng Diyos doon sa mga bagay na nagpapahirap sa atin. Tama yung kanina sinabi, hindi gusto ng Diyos na tayo mahirapan. Do you believe that you will live long and satisfying life? Do you agree talaga? Totoo talaga. Hindi lang basta amen ka ng amen. Sabi nga kanina, amen kayo ng amen kahit sino magturo sa inyo. Do you really agree on that? Naaabot ka ng 90 years old? Na kaya pang umabot sa toilet, hindi pa nagpa-pampers? Amen. Hallelujah. Praise be to God.
Now, as we close today, the kingdom of God works by grace. By grace. Shout with me, grace. Amen. For God so loved. Anong ibig sabihin ng so love? Mahal na mahal na mahal ka ng Diyos. Grabe yung pagmamahal niya. The world that He gave. Ayan po yung ibig sabihin ng pagmamahal. May action. Action. Gave. Hindi niya sinabing, hello earthlings, I love you. Ikaw, I love you. Hindi. Pinadala niya. He gave His only Son. At yan po yung pagmamahal ng Diyos na sobra-sobra sa ating lahat. Now, if you have a problem with that, well, you're acting like a Jew. Amen. I rest my case. God loves them. And the goodness of God leads us to... Palakpakan sila. Hallelujah. Don't you know that God's goodness, dinisign talaga yan para mag-repent po tayo. Dinisign po yan para sabihin mo sa buhay mo, hindi ko na gagawin itong mga bagay na nagpapahirap sa akin. Kalimitan po, most of the time, tayo po nagpapahirap sa buhay natin. Sinabi ni Lord, wag gawin, ginawin. Ginawa mo pa rin. Yun ang ibig sabihin, ginawin. Again, tanungin ko kayo, sino sa inyo dito? Sakto lang ang Christian life nyo. Yeah. Sino sa inyo dito? Konting chismis lang. Kahit ganun ka, same pa rin yung makukuha mo. Doon sa mga taong akala mo, sobrang mababait. Akala ko noon, mababait lang yung pinagpapala at minamahal ng Diyos. Amen ba? Akala natin before, mababait lang yung pinagpapala, binibless ni Lord. Hindi pala. Ito pala yung mga taong minahal ng Diyos. Akala ko noon, yung mga mababait lang ang pupunta ng langit. Hindi pala. Yung mga pinatawad. Ang tao hindi pupunta sa impyerno dahil sa kanyang kasalanan. In Jesus' name, baka may maguluhan kayo. Hindi ka pupunta sa impyerno dahil sa kasalanan mo. Mapupunta ka sa impyerno dahil tinanggihan mo si Jesus Christ. Because all of our sins was already paid on the cross. When God said, it is finished. Medyo hard po yun, but that's the truth. If this is the first time, second time that you heard me teaching this, come back again here. So that don't judge us based on what you heard, that words that I told you. God loves you so much. That's what we are preaching here. Amen? Amen. According sa mga verses na pinag-aralan po natin, even people that no one wants to hire. Ang sabi ng Diyos, halika kayo. Come on! Come! Kikitain nyo rin yung kinita ng mga una kong hinire. Pareho. Kahit akala mo, ikaw pinakamasama, pinaka-weak. Come on! Pwede ka! Pwede! Pwede ka! Amen. Workers in the vineyard. Are you blessed today? Honestly, I don't know how this message will land in your mind and in your heart today. Maybe some of you will say, ito pala. Grace pala, kaya pala kahit pasaway. It's okay, that's the truth. Yan po katotohanan. Maybe iba sa inyo, nagtatalo pa sa isipan nyo, serious ba talaga? Ganito pa talaga yung mensahe ng biyaya? Church, yes, it took God 2,000 years to actually tell you today that, hey, that's how my kingdom works. Wala kang ginawa para pagpalain kita. Ang ginawa mo lang kasalanan. Pero yung pagmamahal ko, nasa akin yun kung mamahalin kita o hindi. But still, God loves you so much. So much. Amen? You don't need to earn something to be paid. Hindi tayo gumagawa para bayaran. Tayo'y minahal ng Diyos, kaya tayo'y nakakagawa. Can we give a clap of praise? Can we all stand up? And again, can we make a
group hug, high five to your seatmates. Amen? Hallelujah. Sabihin mo sa katabi mo, you are loved. Amen. We are loved. Hallelujah. Can we all bow down our heads and let's close this in prayer? Father God, we just want to thank you because we are impacted with the truth that we have learned today, Panginoon. And we pray that in Jesus' name, we will respond rightfully. Thank you, Lord God, because your kingdom is not trying to earn something to be blessed, but your kingdom is all about your amazing grace, your undying love to all of us. Lord, we always believe that greater things are still ahead of us. Because you have said in your word that you want to prosper us, to give us hope in a brighter future. Father God, thank you so much for the comfort. Thank you for the healing. Thank you for the peace. Thank you for the health that we have right now. Thank you for our job. And to those brethren of mine, Lord, that you are still searching for jobs, pinagkaloob mo na, Panginoon, sa kanila ito. In your perfect time. Lord, thank you so much for our families. Thank you so much for our friends. And thank you so much for our church, Grace Life Community. We give you praises and honor. In Jesus' name. Amen. Hallelujah. We can all be seated now.